Sa lahat ng mga OFW na gustong humingi ng tulong sa OWA. Okay? So pakinggan nyo po yung aking mga reaction at magbibigay na rin po ako ng opinion para dun sa mga nagme-message na mga kapwa nating OFW. So dito kasi may ginawa kong content about sa OWA, tutulong sa iyo basta pumunta ka lang sa personal. Yan po yung na-upload ko. So, babasahin ko po yung comment kung bago po kayo pumunta sa office, kung itutuloy nyo ba pumunta sa office or hindi na. Kasi may mababasa po tayo na tingnan natin kung itutuloy nyo pa. Okay? So, before tayo mag-start mga idol, kung ikaw isang OFW or non-OFW, baka lang pwede pa-subscribe ng ating YouTube channel, pa-like and pa-comment na rin. So i-all nyo para lagi po kayong notify tuwing mag-upload ako ng ganitong content. So doon pa lang, maraming salamat. So unang-una, basahin po natin yung sinabi ni Ma'am Perlita Lopez. Okay? Sabi niya, yes, wala akong nakuha sa OWA. 24 years na ako sa abroad. Year 2022 ako nag-end of contract ng company. So 2 times kami nagpunta sa Pampanga sa OWA. Sayang ang pamasahe at pagod. So imagine nyo, 2 times po nagpunta si Madam Perlita Lopez. Imagine mo, 24 years din po siyang OFW. Bakit ganun OWA? Wala man lang nakukuha. Okay, 2 times na po siya nagpunta doon ha. So anong reason? Anong dahilan? Okay? So mamaya magbibigay pa tayo ng opinion. So ito naman sabi ni Jobibi, okay? Ako 28 years, ito mas malupit. 28 years na dito sa Bahrain. Until now dito na ako mag senior citizen nga OWA. O di ba? Hinaing po ni Madam 28 years. Wala rin nakuha sa OWA. Sabi naman ni Maria 8876, sabi niya, ako nga 16 years wala rin nakuha. Grabe, tatagal lang ating mga bayani Ito yung mga bayani, sabi nila, di ba? Na walang nakukuhang benefits, di ba? Bayani ka mo, sabi ng gobyerno. 16 years, 24 years, 28 years. Di ba? Nasaan na po yung OWA na sinasabi nyo? Okay, meron pa tayong dalawa. Okay, last 2. Sabi naman ni Maleta Kider, okay, sabi niya, ako sir, 16 years na ngayon. Noong 2018, nagpunta ako sa office. Ito nagpunta mag-apply ng scholarship sa bunso ko. Second year na lang hanggang ngayon wala man reply. Mabulaklak lang sabi. O di ba? Ito 16 years na. Di ba? Nagpunta sa office noong 2018. Okay, para dun sa scholar. Di ba? Meron namang OWA program about sa scholarship. O nga, wala pa rin. Di ba? So ito, the last natin si Ma'am Pasensya Tadla. Ayan. I hope mapapasensya to si Madam. Sabi niya, totoo sir, ako 11 years na sa abroad, wala akong nakuha kahit piso yung loan nila. Hanggang hingian ka ng land title at certificate at kung ano-ano, wala ding kwenta. O di ba? Para po kayo nag-apply ng visa nito, para kayo nag-apply ng trabaho kasi ang dami requirements. Tapos kailangan pa ng land title at certificate. Okay? So OWA, anong masasagot nyo dito? At kayo mga OFW, magbabalak pa ba kayo pumunta sa OWA para manghiram? Baka sakali mabigyan ng tulong? Okay, lalo na mga retirong OFW. Ano po yung mga napala? Kung ikaw is retired ng OFW, pa-comment naman, since nung nag-retired kayo, ano yung naging benepisyo nyo sa OWA? Paki-comment na lang sa baba, gawan ko po ng content sa susunod. Ano yung naging na itutulong ng OWA after nung nag-retired kayo? Katulad nito, 28 years, 24 years, 16 years. So ano bang nakukuha nyo? Except po doon sa SSS So ano yung mga tulong ng OWA na binigay? Mga program. Ikaw ba ay nakakuha ng scholarship para sa mga anak mo? Ikaw ba nabigyan ng 20K? Yung sinasabi nilang tulong. Okay? Ikaw ba nakakuha ng 150,000 to 1 million na libre ka mo para sa negosyo? Okay? Mag-create po kayo ng grupo. So i-comment nyo po ano po yung mga program ng OWA na naitulong sa inyo. Okay? Doon sa mga nagpunta sa OWA. At ano yung mga nagiging experience nyo nung kayo pumunta? Ano yung mga requirements? Baka pwede nyo i-details para sa susunod na content, sasabihin ko para doon sa mga gusto magbabalak pumunta sa OWA, lalo na kung sobrang layo yung OWA office kasi hindi mo nakikita yung OWA na yan basta-basta na lang meron talaga naka-designated na area, lugar, city para dyan sa OWA na yan. Kaya lalo na kung ikaw is bandang probinsya, di ba, magbabangka ka pa
pamasahe talaga, tatalunin ka pa. Tapos pagbalik mo doon, isang upo mo lang, wala na agad, di ba? So, dun sa mga OWA members, i-comment nyo po sa baba, ano po yung mga reaction nyo, ano po yung mga naging experience nyo nung nagpunta po kayo sa OWA, anong napala nyo? Sige, kahit i-comment nyo po kung may nakuha kayo, kung anong program, para at least open po tayo, para fair po tayo sa mga OWA din. Baka sabihin walang naitutulong. Okay, siguro naman sa 1,000 na pumunta dun sa OWA, baka may isa o dalawa na bigyan. 'Di ba? So at least may naibigay sila. Okay, paano? Million po tayong mga OFW, mga OWA members, 'di ba? So ako susubukan ko naman pag uwi ko, try ko kung ano yung mga program na akma para sa akin. So, dun sa magbabalak sa OWA, kung lalo na kung malapit, why not pumunta po kayo sa OWA office to inquire po personally, magpa-interview po kayo. Tapos, kung ano yung pwedeng isuggest nila na magiging programa mo, or pwede rin ikaw yung mag-advise o mag-suggest na, bala ko po ma'am, ito po yung magiging negosyo ko, sana, ito po yung gusto ko, okay? Para naman yung OWA officer, meron siyang idea, ito ma'am, okay? Ito yung magiging mo, ito yung gusto kong maging negosyo mo. Kasi, kumbaga, ito yung linya mo, ito yung gusto mo, kumbaga, alam mo patakbuhin, okay, para yung tulong ng OWA, okay, at least hindi nasasayang. So, dapat mas maganda talaga personal na makipag-usap, kasi sa dami po ng program nila, hindi natin alam kung ano yung aprobado para sa atin. Kasi katulad niyan, yung 150 to 1 million, hindi naman kayo makakuha ng negosyo, puhunan, libre. Kasi kailangan ng grupo, kailangan ng requirements. So, doon pa lang wala ka na. So, ibang program. Yung scholarship, ganun din. Okay, para sa mga anak mo. Ano ba yung mga requirements para sa mga anak? So, at least, kumuha kayo ng mga requirements na mas malapit, na maaprubahan kayo, na makakatulong. Okay, na makakatulong sa iyo, na magagamit mo as OWA members, okay, na nag-retire na diyan, okay, or hindi ka pa nag-retire, na bala ka pag bumalik abroad, parang ipagpatuloy mo as OFW. So yun lang naman ang aking ma-advise. So personal, para at least experience no po. Kasi dito sa comment section, again, hindi ko naman alam kung totoo o hindi, okay, mga sinasabi nyo, basta ang point ko lang, binabasa ko lang base do sa mga comment nyo. Gusto ko ma-experience ko rin yan, okay, para fair po tayo sa mga OWA din, okay, kasi meron daw natutulungan, pero bihira ako nakakita na natulungan talaga o nababasa. More in comment section, more in negative talaga about sa OWA. Okay, so kung hindi ka pa naka-follow o naka-subscribe sa aking YouTube channel at nagustuhan mo tong ganitong content about OFW, please subscribe my YouTube channel para lagi po kayong update sa aking mga bagong upload. Okay? So kung ano naman, share mo na rin tong video para at least ma-spread pa natin yung mga masasabi natin. Okay? By the way, nandito pa ako sa Hira, sa inspection ng aking sasakyan. So, while naghihintay ako, imagine mo, nag-isip ako kasi dami nagko-comment, gumawa ako ng content. So, ito, sigurado, nagbubukas na. Papasok na po ako sa loob. Okay? So, yun lang. God bless and bye-bye!